What's up mga poops? Mangamoto nagbabalik. Record of Ragnarok. Bakbakan sa round siyam, madaming dismayado. Sino nga ba si Loki? Bonus content mga kakops, Siegfried sa Ragnarok kayang maging dragon, literal na yayanigan ang Ragnarok. Special shoutout nga pala sa inyo mga kakops, love you. Tuloy na ulit tayo sa kwentuhan dahil nalagpasan ko na ang trangkasong nagpahirap ng todo sa akin, hindi kasi ako nagpa-vaccine noon, pero okay na po kaya tuloy na ulit tayo sa kwentuhan. Ito ang mga pag-uusapan natin kaya umpisahan na natin. Sa pagtatapos ng 9th round, biglang lumitaw ang mga taong nadismaya sa laban. Habang may trangkaso, tamang basa ako sa iba-ibang group at Reddit ng mga komento. May nagtatanong kung bakit hindi daw gumamit ng spear o sword, lalo na at doon nga nakilala si King Leonidas. May ilan namang nagtatawid ng teorya na posibleng gagamitin ng hari ng Sparta ang sobrang lakas na usok mula sa kanyang tabako para lituhin ang Sun God sa laban. Ngunit, lahat ng iyan ay nabasura sa isang iglap. Dismayado rin ba ako? Hindi. Isang napakagiting na laban ang aking nasaksihan, at ibinigay ng authors ng Record of Ragnarok sa atin ang isang kahangahangang epikong bakbakan na hindi ko talaga inaasahang mangyayari. Umabot pa sa puntong nakayanang maibalik ng hari ng Sparta, ang isang light speed na atake ni Apollo gamit lamang ang instinct. Isang epikong bakbakan na inabot lamang ng 9 minutes. Ngayon, pag-usapan na natin ang mainit sa mata ng mga tao na maaring susunod na lalaban, at ito ay walang iba kundi si Loki. Sino nga ba siya? Sa mitolohiyang Norse, kilala si Loki bilang isang kahangahangang karakter na puno ng kagulat-gulat na kapangyarihan at isang malabo at masalimuot na pagkakakilanlan. Si Loki ay isang trickster god, isang makulit na Diyos na may kakayahan na magbalat kayo at mangdaya. Ang kanyang kapangyarihan ay napakalawak at nakakapraning, ultimo sarili niyang tatay na si Odin ay di nakaligtas sa kalikutan nito, gayon din, may mga pagkakataon na nagagamit niya ang kanyang talino sa pagsasalita upang magtagumpay sa mga laro ng talino o paghahanap ng impormasyon. Di nakaligtas si Heracles sa maligalig na pagtatanong nito. Subalit, sa gitna ng kanyang mga kamangha-manghang kapangyarihan, si Loki ay mas kilala bilang isang tagapag-udyok ng gulo sa hanay ng mga Diyos. Ang kanyang matindi at walang katapusang pagnanasa para sa kapangyarihan at kasiyahan, kahit na sa paraang pandaraya, ay nagiging ugat ng mga pangyayari at trahedya. Sa pangkalahatan, si Loki ay isang karakter na nagbibigay buhay sa mga kwento ng Norse mythology, nagdadala ng komplikasyon, intriga, at hindi inaasahang pangyayari. Ang kanyang kapangyarihan, kasama ang kanyang likas na kalikutan, ay nagbibigay buhay sa mga pahina ng mitolohiya ng Nordic na puno ng pagtataas at pagbagsak. At dahil usapang Norse na tayo, isama na natin si Siegfried ang demigod Dragon Slayer. Sabi ni Buddha ang Dragon Slayer ang yayanig sa Ragnarok. Paano nga ba niya ito nasabi? At sino nga ba si Siegfried? Si Siegfried ay isang kilalang tauhan sa mitolohiyang Germanico, partikular sa epikong Nibelungen. Siya ay isang mahusay na mandirigma at bayani, ang kanyang kwento ay naglalaman ng mga elemento ng heroismo, pag-ibig, at trahedya. Ang epikong Nibelungen ay naglalaman ng pagsasalaysay ng mga pangyayari na nauugnay kay Siegfried, isang prinsipe na naging kilala dahil sa kanyang pagpatay sa dragon, isa siyang matagumpay na mandirigma na nagtagumpay sa iba't ibang mga pagsubok. Meron itong espada na kayang pumatay ng dragon, at ang pangalan ng mahiwagang sandatang ito ay Balmung o Gram. Kung ito ang sandata na gagamitin ng Dragon Slayer sa Ragnarok, parang di ata tutugma ang sinasabi ni Buddha na kayang yanig ni Siegfried ang Ragnarok kung ito lang ang meron siya. Ngayon, kung sasamahan pa ng Valkyrie ang Balmung na espada ay apakabangis na diba? Ngunit, hindi pa rin ito sapat para sa akin. Kaya sa aking paghahanap, nadiskubre ko ang isang lihim na tiyak na magbibigay ng malaking epekto sa Ragnarok. Paano kung sa kwento ng Record of Ragnarok, ang pagpatay ni Siegfried kay Fafnir, ang dragon, ay naglalaman ng pagkuha niya ng singsing na may kapangyarihan na gawing dragon ang sinumang magsusuot nito. Sa mga hindi nakakaalam, tinatawag itong singsing na Andvaranaut, isang makapangyarihang singsing na may malalim na koneksyon sa mga pangyayari sa kwento ni Fafnir sa epikong Nibelungen. Ayon sa kasaysayan, ang singsing na ito ang nagbibigay ng kakayahang baguhin ang anyo ni Fafnir mula sa isang tao patungo sa isang dragon. Pero paano nga ba ako bumagsak sa ganitong konklusyon? Kumapit ka dahil tayo ay maglalakbay kung saan makikita natin ang Dragon Slayer sa isang kulungan na sobrang siliado at dito ko natagpuan ang susuporta sa pinagsasabi ko. Titingnan mong maigi ang pagkakakulong sa kanya na tila ba hindi ito hahayaang makapagpalat anyo, dahil ultimo paa hanggang braso at kasama pa pati daliri siliado.
Pero Mangamoto, saan dyan yung sinasabi mong ebidensya tungkol sa burnout? Titigan mo ang gitnang daliri ni Siegfried na mistulang inalisan ng nakasuot ritong singsing, napaisip ka na rin ba? Paano kung kontrolado na niya ito at kayang gawing full body dragon skin armor na hindi tinatabla ng kahit anong magic? Literal na yayanigin talaga ni Siegfried ang Ragnarok pag magkataon. Tatalakayin natin ang karugtong nito sa mga teorya content. At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, pero huwag ka mag-alala kasi sunod-sunod na ulit ang mapapanood mo dahil wala na akong trangkaso, sorry na agad. Kung mahilig ka sa Record of Ragnarok, like and follow our page para updated ka sa kwentuhan. Abangan ang susunod na kabanata. Salamat!